Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at nakatanggap ng inyong pensyon ngayong Marso 2026, pakinggan ninyo ito ng maigi dahil mayroon akong balita na maaaring magbago ng inyong buwan-buwanang kita at hindi lahat ay nakakaalam nito. Maraming pensyonado ang nagtataka kung bakit hindi pa dumarating ang kanilang pera o kung bakit parang kulang ang natanggap nila ngayong buwan. Kaya naman narito tayo ngayon para pag-usapan ang lahat ng bagong update para sa Marso 2026 mula sa inaasahang 10% pagtaas sa SSS pension hanggang sa pinakabagong release ng social pension para sa mga indigent seniors. Ito ang klase ng usapan na dapat mangyari sa hapagkainan ninyo kasama ang inyong pamilya, pero kung wala pang nagsasabi sa inyo nito, huwag kayong mag-alala. Narito tayo para gawin iyon. Bago pa man tayo magtuloy, gusto ko ninyong malaman na ang mga numerong ito, ang mga tiyak na halaga ng piso, ang mga eksaktong petsa, ay napakahalaga. Kaya huwag kayong tumayo, huwag munang mag-almusal. Umupo muna kayo at pakinggan ninyo ng mabuti ang bawat salita. Baka may pagbabago ito sa inyong buhay ngayong Marso. Magsimula tayo sa pinakamalaking balita para sa mga miyembro ng SSS. Noong nakalipas na ilang buwan, nagkaroon ng malakas na presyon mula sa mga senador at mga grupo ng mga pensyonado para tumaas ang buwanang pensyon ng SSS. At ngayong 2026, ang pag-usapan nating lahat ay ang inaasahang 10% pagtaas. Ngayon, huwag kayong masyadong maging pabigat doon sa salitang inaasahan dahil mahalaga ito. Sa oras ng pag-record ng video na ito, ang opisyal na implementing rules para sa full universal pension hike ay nasa proseso pa ng approval. Pero ang magandang balita ay ang ilang grupo ng mga pensyonado ay nagsimula ng makatanggap ng adjusted amounts simula pa noong Enero at Pebrero. At ang Marso ay itinuturing na isang mahalagang buwan para sa mas malawak na rollout. Kaya paano ito makikita sa inyong bulsa? Kung ang inyong kasalukuyang buwanang SSS pensyon ay 5,000 piso, ang 10% ay nagdadagdag ng 500 piso na nagdadala sa inyo sa 5,500 piso bawat buwan. Kung ang inyong pensyon ay 8,000 piso, ang inyong bagong halaga ay dapat 9,800. At para sa mga maswerteng tumatanggap ng 10,000 o higit pa dahil sa matagal na kontribusyon, ang inyong pagtaas ay maaaring umabot ng 1,000 o higit pa bawat buwan. Hindi ito malaking kayamanan mga kaibigan, pero sa isang taon, iyon ay 6,000 hanggang 12,000 piso na dagdag na maaaring mag-cover ng 3 hanggang 4 na buwan ng gamot o maaaring makatulong sa inyong regular na bayarin sa kuryente at tubig. Ang pinakaimportanteng bagay na kailangan ninyong gawin ngayon ay bisitahin ang inyong pinakamalapit na SSS branch o suriin ang inyong My SSS online account para kumpirmahin kung naisama na kayo sa bagong bracket ng pagtaas. Huwag umasa lamang na automatikong matatanggap ninyo ang tamang halaga nang hindi sinisigurado. Maraming pensyonado ang natuklaw na ang kanilang records ay may discrepancy, maling birthday, lumang address, o hindi updated na beneficiary na sanhi ng pagkaantala ng inyong benepisyo. Mas mabuting suriin kaysa magsisi. Ngayon, pag-usapan natin ang social pension na pinamamahalaan ng Department of Social Welfare and Development or DSWD. Ito ay para sa ating mga indigent senior citizens, ang mga kababayan nating may edad 60 pataas na walang regular na pension mula sa SSS, GSIS o anumang retirement fund at walang permanenteng pinagkukuhanan ng kita. Ang buwanang halaga ay 500 piso na ibinibigay ng quarterly o 3 beses sa isang taon. Kaya sa bawat payout, dapat kayo ay nakakatanggap ng 1,500 piso para sa 3 buwang coverage. Ngayong Marso 2026, ang mga DSWD field offices sa iba't ibang rehiyon ay nagsimula na ang kanilang Q1 distribution operations. Iyon ay ang pagbabayad para sa Enero, Pebrero at Marso. Ang isang bagay na dapat ninyong malaman, ang payout schedule ay nag-iiba-iba
ayon sa rehiyon at ayon sa inyong lokal na DSWD office. Sa ilang lugar, ginagawa nila ito sa pamamagitan ng Land Bank or DBP na ATM cards. Sa ibang lugar, lalo na sa mga probinsya, isinasagawa pa rin ito bilang cash on hand na pamamahagi sa pamamagitan ng barangay halls o designated distribution centers. Kung kayo o ang inyong kapamilya ay registered beneficiary ng social pension at hindi pa nakakatanggap ng inyong Q1 payout ngayong Marso, huwag kayong mag-atubiling makipag-ugnayan sa inyong barangay captain o pumunta sa pinakamalapit na DSWD Municipal Social Welfare and Development Office or MSWDO. Magdala ng inyong senior citizen ID, inyong birth certificate at kahit anong dokumento na nagpapatunay ng inyong address. Minsan, ang simpleng verification visit ay nagre-release ng benepisyo na naghihintay na sa inyo. Isa pang bagay na dapat ninyong malaman, kung ang inyong kapamilyang senior ay namatay ngayong nakaraang taon at registered sila bilang social pension beneficiary, maaaring may pending payment na hindi pa na-claim. Ang pamilya ay may karapatang mag-claim ng unpaid benefits sa ilalim ng tamang proseso ng DSWD. Huwag hayaang mawala ang perang iyon. Para sa ating mga dating government employees na nagretiro mula sa serbisyo publiko, mga guro, mga pulis, mga kawani ng munisipyo, kayo ay saklaw ng GSIS o Government Service Insurance System. At ngayong Marso 2026, mayroon ding ilang mahalagang bagay na dapat ninyong malaman. Una, ang GSIS ay nagpapatupad ng mas mahigpit na liveness verification para sa mga pensyonado. Kailangan ninyong mag-update ng inyong GSIS e-card at mag-submit ng Annual Confirmation of Pensioner Status, tinatawag itong Update of Pensioner's Record. Kung hindi kayo nakapag-update nito sa nakaraang taon, posible na ang inyong pension ay temporarily suspended or delayed. Huwag kayong mag-panic dahil ang ito ay nare-resolve sa pamamagitan ng isang simpleng pagbisita sa inyong regional GSIS office na may dalang valid ID at signed affidavit. Pangalawa, ang inyong GSIS pension ay maaaring may automatic na adjustment batay sa index ng presyo ng consumer goods. Tinatawag itong Cost of Living Allowance o COLA adjustment. Sa ilang kaso, ang adjustment na ito ay naka-embed na sa inyong pension at hindi na separately itemized. Kaya kung ang inyong pension ay parang tumaas ng kaunti ngayong Marso nang hindi kayo sinabihan, iyon ay malamang ang COLA component. Mabuting sorpresa iyon, pero mas mabuting kumpirmahin ninyo ito sa inyong GSI statement para maintindihan ang inyong buong breakdown ng benepisyo. Pangatlo, at ito ay napakahalagang bagay para sa mga byuda at byudo ng mga government retirees. Ang survivorship pension ay may sariling set ng requirements para mapanatili. Kailangan ninyong mag-submit ng updated documents tuwing hinihingi ng GSIS. At huwag baguhin ang inyong bank account nang hindi muna nag-aabiso sa GSIS. Maraming survivorship pensioner ang naabutan ng suspended payment dahil sa simpleng problema sa banking information na hindi na-update. Ngayon, pag-usapan natin ang bahagi na madalas na hindi pinag-uusapan, ang mga hidden benefits na marami sa inyo ay hindi pa nag-a-apply at ang mga posibleng clawback o pagbabawas na dapat ninyong bantayan. Una, ang hidden benefits. Alam ba ninyong ang mga senior citizen na 62 taong gulang pataas ay may karapatang mag-apply ng 20% discount at VAT exemption sa maraming uri ng transaksyon mula sa pagkain sa restaurant, gamot sa botika, hanggang sa ospital at medical services? Ito ay nakalagay sa Republic Act 9994. O ang Expanded Senior Citizens Act. Pero ang mas hindi kilala ay ang katotohanan na ang mga senior na may PhilHealth contributions ay maaaring nakakwalify pa rin sa Z-Benefit Package para sa mga malubhang sakit tulad ng cancer, heart disease, at kidney failure. Ang package na ito ay kayang mag-cover ng hanggang ilang daang libong piso sa hospitalization costs. Kung kayo o ang inyong mahal sa buhay ay may malubhang karamdaman at may PhilHealth, huwag kalimutang tanungin ang ospital kung qualified kayo para sa Z-Benefit. Pangalawa, ang 13th month pension. Oo, may 13th month pension ang mga SSS at GSIS pensyonado.
Ibinibigay ito tuwing Nobyembre o Disyembre. Kung hindi ninyo natanggap ito noong nakaraang taon, suriin ang inyong records agad. Maaaring may discrepancy sa inyong account na humarang sa payment. Ngayon, ang mga clawback risks. Kung kayo ay nagsimulang magtrabaho ulit, kahit part-time, pagkatapos ng inyong retirement at hindi ninyo ito nai-report sa SSS or GSIS, posible na ang inyong pensyon ay mababawasan o kailangan ninyong ibalik ang bahagi ng natanggap. Bukod dito, kung ang inyong declared beneficiary ay namatay na at hindi ninyo na-update ang records, maaaring magkaroon ng komplikasyon sa inyong estate pagdating ng panahon. At para sa mga tumatanggap ng social pension, kung natuklasan ng DSWD na kayo ay may iba pang pinagkukunan ng regular income na hindi ninyo inihayag, maaari kayong ma-disqualify at kailangan ninyong ibalik ang mga naibigay na benepisyo. Maging honest sa lahat ng inyong declarations. Hindi sulit ang panganib. Maraming seniors ang nag-iisip na ang kanilang pension ay hindi taxable at karamihan dito ay tama, pero may mga exceptions na kailangan ninyong malaman. Sa ilalim ng tax code ng Pilipinas, ang SSS at GSIS retirement benefits ay generally exempt sa income tax. Gayunpaman, kung kayo ay tumatanggap ng separation pay, retirement gratuity, or lump sum benefits na lampas sa 1 milyong piso, ang labis na halaga ay maaaring subject sa tax. Ang pinakamabuting gawin ay kumonsulta sa isang accountant o sa BIR para sa inyong specific na sitwasyon, lalo na kung kayo ay nagretiro mula sa private sector at may mataas na last salary. Para sa mga may income mula sa rental properties, small businesses, or remittances na combined sa kanilang pensyon, ang total income ay maaaring mag-qualify sa inyong tax return obligations. Ang senior citizen exemption ay hindi automatic na nag-aalis ng lahat ng tax liability. Ito ay isang area na maraming seniors ang nag-o-overlook hanggang sa dumating ang BIR notice sa pintuan nila. Palapit na tayo sa dulo at gusto kong ibahagi sa inyo ang ilang praktikong tip na maaaring makatulong sa inyo ngayong buwan at sa mga susunod pang buwan. Una, i-consolidate ang inyong benefits. Ibig sabihin nito, siguraduhing alam ninyo ang eksaktong halaga ng bawat benepisyo na inyong natatanggap. SSS or GSIS pension, COLA, 13th month, social pension kung applicable, PhilHealth coverage, at senior citizen discounts. Gumawa ng simpleng listahan sa papel at i-update ito tuwing may bagong announcement. Maraming seniors ang nagtataka kung bakit hindi sila kumikita ng sapat, at ang sagot ay madalas na kulang ang kanilang kaalaman tungkol sa mga benepisyong nararapat sa kanila. Pangalawa, gamitin ang tamang banking channel. Ang mga pagbabayad ng SSS at GSIS ay mas mabilis at mas ligtas kung linked ang inyong pensyon sa isang land bank, DBP o UMID card na may ATM function. Ang mga cash pickups ay mas prone sa pagka-hold up at pagkaantala. Kung wala pa kayong ganito, pumunta sa inyong SSS or GSIS branch at hilingin ang enrollment para sa direct bank deposit. Pangatlo, huwag kalimutang i-update ang inyong contact information sa SSS, GSIS at DSWD, lalo na ang inyong cellphone number at email address. Maraming importanteng notifications ngayon ay ipinapadala sa pamamagitan ng SMS at email. Kung hindi updated ang inyong impormasyon, maaaring hindi kayo maabisuhan ng mga changes or karagdagang requirements na kailangan ninyo agad. Pang-apat, huwag hawakang mag-isa ang lahat ng inyong dokumentasyon. Ibahagi sa inyong mapagkakatiwalaang anak o pamangkin kung nasaan ang inyong pension passbook, ATM card, at mga official receipts mula sa SSS at GSIS. Sa panahon ng emergency o pagkakasakit, ang mga dokumentong ito ay mahalaga at dapat maabot ng inyong pamilya ng walang abala. Mga mahal kong kababayan, ang buhay pagkatapos ng pagreretiro ay hindi dapat maging panahon ng pagod at alalahanin tungkol sa pera. Kayo ay nagtrabaho ng mabuti. Marami sa inyo ay nagbayad ng kontribusyon sa loob ng 30-40 taon. Ang mga benepisyong ito, ang pensyon, ang social pension, ang PhilHealth, ang senior citizen privileges,
ay hindi regalo ng gobyerno. Ito ay kabayaran sa inyong mga taon ng serbisyo at sakripisyo. Kaya huwag kayong mahiyang i-claim ang lahat ng nararapat sa inyo. Pumunta sa mga opisina, magtanong, magdala ng inyong mga dokumento. Huwag hayaang mapag-iwanan kayo dahil lang sa kakulangan ng impormasyon. At kung may kakilala kayong kapwa senior na hindi pa nakakaalam ng mga update na ito, ibahagi ang video na ito sa kanila. Maging iyon ang inyong mabuting gawa ngayong araw. Hanggang sa susunod na video, mag-ingat kayo lagi at nawa ang bawat pisong nararapat sa inyo ay makarating sa inyong mga kamay. Salamat po.